Sana okay na to. Ano, okay na? Mm. Okay, big man. Rolling po tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, good day mga Airsoft. Good day po sa inyong lahat, mga ka-big man, no? Mainit na araw ng Wednesday ngayong araw na to sa atin lahat. Ngayon magkakasama tayo to review and unbox yung different unit, no? Different unit ng ating mga Airsoft, ni-request ng ating mga Airsoft from different province. Okay? Sa napakabihirang pagkakataon, dalawa sa mga special na unit na bidang-bida sa ating henerasyon ang nasa harap natin ngayon. Okay? Ito yung mga unit na kadalasan hindi nyo ganong nakikita everyday, di ba? Kasi unang-una, bukod sa bihira lang yung nakaka-afford dito, bihira yung nakakaintindi ng mga ganitong klaseng unit, no? Mostly of the Filipino kasi is ang alam lang is yung plain and ordinary 1911, plain and ordinary 2011, di ba? Pero itong mga unit na to, ito yung mga tinatawag na Holy Grail. Sila yung mga tinatawag na game changer, no? Bakit game changer? Kasi sila yung mga talagang malulupit na unit na, yun nga, tulad ng sabi ko, hindi nyo makikita sa mga ordinaryong araw, hindi nyo makikita. Talagang to, nakakainis itong Baka nga ni-reformat yan. Ha? Or mag-delete. Oo, hindi ko nga alam ba't ganito nakakainis. Bakit yung nagkaka-windang-windang yung yung hindi siya magamit na maayos, hindi tuloy ako makapag-shoutout na maayos. Tapos, ayun nga, okay, no? So, ito na, nasa harapan na natin. Number 1, ano ba yung mga unit na yan, Big Man? Bakit mo sinasabing Holy Grail? Bakit Game Changer, no? Okay, no? Itong mga unit na to, tulad ng sinasabi ko, ito yung everyday hindi gaanong pansinin, pero ito yung mga malulupit talaga, ito yung mga high-end edition, no? Okay, shout out Sir Borgie Alano of Carmen, Cagayan de Oro City. Okay, so ito, ang unit niya is yung ICS natin na Challenger, no? Nung dumating to, parang way back, parang nasa 5 piraso lang, no? This is a competition unit, no? This is a competition unit. Kung makikita nyo, napakaganda ng forma niya, 2011 na 2011. Tapos, yung barrel niya is color red, as well as doon sa trigger niya color red, okay? Ano pag special dito sa unit na to, kasa natin, mga Airsoft, no? Number 1, itong unit na to is fixed outer barrel. Okay, fixed outer barrel. Pangalawa, naka half-up rubber na. Ibig sabihin, yung half-up rubber niya is napakagandang klase na, napakagandang uri na. Okay? Pangatlo, naka anti-freeze nozzle. Okay? Maaring, Big Man, nalilito na kami. Iba na naman yung upgrade na sinasabi mo na anti-freeze nozzle na yan. Hindi kami ganong familiar dyan. Anti-freeze nozzle came from the word itself, anti-freeze, ibig sabihin hindi nagyeyelo. Mas less yung chances na magyelo yung nandun sa hangin sa magazine natin, okay? Anti-freeze nozzle. Pangatlo, naka hammer protection pad na. Ito, dito sa likod, naka-hammer protection pad na siya. Hindi na siya yung ordinaryong dummy firing pin. Pang-lima, naka-fine tuning. Pang-anim, naka-trigger job pa. Ang karga nito, 6 na upgrade na nawala doon sa mga, alam nyo na, doon sa mga nauna na inire-review and unbox natin, no? Kaya ganun na lang kalupit, ganun na lang katikas tong unit na to kasi nga full, talagang ito yung literal na lahat ng upgrade nandito na. Okay? So, may muzzle pa siya, just in case, dalayasin na natin. Yan. Ito is the adapter. Okay, ayan. Kung gusto mong ganyan ang pormahan niya, pwede. Ngayon, meron nakaabang na ganito, may kasama na siyang adapter, ayan. Para kung sakasakaling gusto mong
lagyan pa rito ng attachment, pwedeng-pwede pa. Okay, no? The Game Changer, the Competition Grade, the ICS 2011, napakalupin ito. This unit is capable of 12 kg and 14 kg only. Hindi siya pwede ng CO2, okay? Kaya basta ano mga Airsoft, no? Pag halimbawa sinasabihan ko kayo na itong unit na to, etc. is ganito, ganon. Wag kayong wag kayong maglalabis pa dun sa sinabi ko kasi ayaw ko sa lahat is yung mapapahamak kayo, no? Kaya mas gusto kong everyday kumbaga idinidiscuss sa inyo yung mga unit para alam mo na yon, para hindi tayo mapapahamak sa isa't isa. Okay? Upload app, ano ba to? Wala bang this will delete app and related when iPad can't be undone. This will free up storage, use the app. Yun, no? Okay, no? So, ito yung game changer natin. Again, ulitin ko, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger jab, naka-hop-up rubber, naka-anti-freeze nozzle, naka-hammer protection pad. Lahat ng karga nandito. Kumbaga ano to? Masasabi natin na overkill. Overkill to, no? Itong unit na to. Kasi yun nga, talagang wala, napakatikas niya. Makikita ninyo, box at box pa lang, masyado na siyang napakaganda, di ba? Ay makikita Challenger High Kappa Competition Pistol. Ayan, kung makikita nyo, ayan, High Kappa Competition Pistol. Kaya wow, napakaganda ng laman loob niya, no? Napakaganda ng loob niya, sulit na sulit, napakaganda, napakalupit ng laman loob, no? Kaya ito yung mga unit na talagang masasabi kong very rare. Okay? Then, next unit natin is unit ng ating Airsoft, Dexter Agustin of Maras Baras, Tacloban City, Leyte. Okay? Ano ba tong unit na to? Ano bang malupit dito sa unit na to? Okay mga Airsoft, itong unit na to na nakikita nyo sa aking harapan is ito yung 1945 D-Day. Okay, but sinabing D-Day? Ito yung unit na ginamit noong 1945. Very special to. This is a 1911 D-Day which was first used on the World War II, no? Doon sa World War II, during doon sa operation, how do you call this operation? Basahin ko na lang, basahin ko muna mga Airsoft, no? Medyo nakalimutan ko eh. Okay, no? Normandy Landing, okay, no? Normandy Landing, okay? Ayan, kung makikita nyo, ayan, napakalupit niyang unit na yan, okay. This is a 1911. Walang kapares, walang katulad, wala nang mas hihigit pa dito sa unit na to. This unit is not recommended as your daily pistol. This unit is recommended for para dun sa mga ka-airsoft na masasabi natin talaga na casual player. Masasabi natin na ka-airsoft natin na pag Sabado, pag Linggo gustong maglibang, pag Sabado, pag Linggo gustong mag-firing, ito yung the best na unit sa inyo. Ito yung unit na pag binili ninyo, hindi bumababa yung value. Ito yung unit na pag na-preserve ninyo, tumataas ang value. Ito yung unit na hindi papahiram kay biyenan, hindi ipapahiram kay bayaw, hindi ipapahiram kay pinsan. Ito yung unit na pampersonal mo lang. Okay? Tandaan nyo, pag itong unit na to, hindi nyo naingatan, sayang naman, nakakahinayang kasi ano siya, na kumbaga, paano ba sabihin natin to? Basta, nahihinayangan ako, nasasayangan ako, no? Kung hindi nyo maiingatan tong unit na to. This is the 1911 D-Day. Kung makikita nyo, ano ba to, mga daming bullets lang to. Hindi yan totoo, hindi totoo yan. Dahil nga, since for collection tong unit na to, so, meron siyang parang, kumbaga, napakaganda niyang i-display. Ayan, makikita nyo,
Box at box pa lang, gold-plated na. Napakaganda ng mga details niya. Ultimo yung mga hinges niya, ayan, no? Napakaganda. Box at box pa lang, oh, nakikita nyo, meron pa kayong, how do you call this? Plate na ganito, aluminum plate na kung saan nakalagay yung label ng unit, kung anong klase siya, kung anong uri siya, kung bakit may ganitong unit. Okay? So, this is the 1911 D-Day unit ng ating Airsoft Dexter Agustin. Okay, so let's begin. Simulan na natin to, no? Ayusin ko muna to. Sige pa. Yeah. Kita ba? Oh. Oh. Okay, pengin na lang akong ano dito, pa-monitor. Tignan mo, hindi ko mapakinabangan talaga to, promise. Hindi. Oh, iba. Okay, good collection item po kasi sabi ni Jared. Tama ka doon, Sir Jared, no? Ano siya, nakakahinayang sa totoo lang, no? Ako, nangihinayang ako. Pero dahil nga, collection item kasi siya. Good for collector and not a daily pistol na yun nga, na gagamitin natin sa araw-araw. Okay? Kumbaga, hindi siya pang heavy duty use. Sabihin na natin na gano'n, no? Hindi siya pang heavy duty use, more on pangyabang siya. Kasi bakit? Bakit pangyabang? Hindi everyday nakikita mo tong ganitong pistol. Okay? Hindi lahat ng pera hindi lahat ng taong may pera is kayang bumili ng ganitong pistol. The sad part is, may pera ka na, hindi ka pa makabili ng ganitong pistol. Kasi bakit? Limited edition lang to. Bihira lang ang meron, bihira lang naglalabas, bihira lang ang nagke-cater nitong ganito. Alam niyo ba napakalaki ng puhunan dito sa unit na to? No? Napakalaki ng puhunan, tapos yun nga, bihira lang magkakaroon, kaya nakakapanghinayang naman. Nakakapanghinayang siya kung ilalarga lang natin. Okay? So, let's begin. Unahin natin to. This is the ICS Challenger. Tulad na sabi ko, 6 na upgrade nakakarga rito. Fine tuning, trigger job, fixed outer barrel, hammer protection pad, half-up rubber, at saka anti-freeze nozzle. Okay? Itong unit na to is capable of 12 and 14 kg. Hindi siya pwede ng CO2. Kaya, makinig po kayo para syempre hindi po kayo mapapahamak. Okay? Hanggat maaari kasi ako, ayaw ko napapahamak kayo eh. No? Kaya nga dito sa Big Man, mapapansin ninyo, ang kinikater namin yung mga unit na upgraded. Ayaw namin ng unit na hindi upgraded kasi ayaw namin mapahamak kayo. Okay? So, let's begin. Ito yung unit natin kay Airsoft. Wala rin, nag-ahang din, no? Ayun, okay, tumuloy. Pag binagsak, tumuloy. Ayun, wala, nag-ahang. Saan ba nakakonect to? Parang ang bagal ng internet na natin ngayon, ah. No? Nakakainis. Ang bagal na ng bigay ng globe dito sa area namin. Ano? So, let's begin. ICS Challenger, release the magazine. Okay? 12 and 14 kg, pwede rito sa unit na to. Pwede mong gamitin, pwede mong isabak to sa dahil nga competition pistol to, pwede mo siyang isabak sa matindihang laro, pwede mo siyang isabak sa light lang na laro. No? Okay, so ngayon, lagyan natin ng syempre silicone oil. Wag magpapabaya sa oil. Press the valve, then spray. Okay? After that, dito rin sa ilalim spray. Okay mga cars, sa pitong unit na to is, sabi ko nga sa inyo, competition pistol. So, pwede nyo rin siyang i-upgrade. Pwede nyo lagyan ng mga accessories. Meron siyang lagayan dito. Halimbawa, mga scope mount. Pwede siya, no? Pwede siya sa scope mount ni AW Custom. Sa totoo lang. Scope mount, pwede nyo siyang lagyan ng laser flashlight. Pwede nyo siyang lagyan ng scope mount, etc. etc. Hindi ko lang alam kung compatible siya sa yung cocking handle, no? Sa charging handle. Hindi ko lang alam, pero soon tignan natin kung compatible siya. Kung compatible, di good, mas maganda kasi maaano natin. Tapos yung mga pang competition pistol talaga, napakalambot ng slide, no, kung tutuusin. Napakalambot ng slide niya, kaya talagang masasabi mong magandang klase siya, di ba? Hindi mo na naman sinaksak to, ang lamig na naman ng gas ko.
Okay, ang lamig ng gas ko eh, no? Okay. So ngayon, meron ng gas to. Siyempre, sa unit, nilalagyan rin natin ng gas. Ikakasap po natin ito din, ilalak natin itong slide stopper. Then, mag-i-spray po tayo sa slide stopper. Then, mag-i-spray po tayo sa nozzle. Yun lang, konti lang mga airsoft, no? Hindi palagi mag-i-spray, hindi palagi i-sprayan nyo yung ano nyo, yung nozzle nyo, ha? Mag-i-spray lang kayo pag napansin yung tuyo na. Bakit ako gumagamit ng blower? Kasi inaalis ko yung lamig nung magazine. Halos kasi nakatutok yung aircon sa atin, kaya sobrang lamig ng magazine natin. Inaalis natin yung lamig parang normal temperature lang para mas maganda, mas maayos ang performance ng pagputok natin. Okay? So ngayon, meron ng gas, meron ng silicone. Siyempre maggagas tayo. Gamit tayo mga ka-airsoft, tulad ng sabi ko, pwede siya sa 14 kg. Gamit tayo 14 kg. Upside down, then press down. Oops, sorry. Okay. Ang dali lang, upgrade lang natin. So, itong unit na to is a Tokyo Marui compatible. Pag sinabing Tokyo Marui compatible, lahat ng parts niya is, kung sakali magkakaproblema, Tokyo Marui. Ngayon, i-upgrade ko lang sandali kasi pag alam nyo naman, pag Tokyo Marui, maingay siya pag ginagasan, no? Para sa isang newbie, napakahirap ma-identify kung pumapasok yung gas mo. Okay? Ngayon, ito i-upgrade lang natin. Aalisin natin yung maingay niya. Kumbaga, makikita nyo to. Ayan. Okay, yan. Katulad niya, in-upgrade natin, ha. Lalagyan natin ng gas. 1, 2. Okay. Di ba? Kanina nakita nyo, dali ha. Hindi gano'n pumasok. Iniikot ko lang. In-upgrade ko yung o-ring. Kanina kung makikita nyo, ang ingay-ingay, di ba, nung pumapasok, sumisingaw. Ngayon, in-upgrade natin yung o-ring, nilagyan natin ng o-ring pang Tokyo Marui. Wala na siyang singaw nung ginagasan natin. Ganun lang, napakadali mag-upgrade dito sa Bigman. Bakit? Kasi kompleto tayo ng pyesa. Napakadali mag-upgrade dito sa Bigman kasi lahat ng pyesa meron tayo. Okay, wag niyong gagayahin itong ginagawa ko, ha, kasi ako tansyado ko na, no. Pag ginawa niyo to, baka sumabog lang yung magazine ninyo, kaya wag niyong gagayahin itong ginagawa ko, ha. Okay. Binoblower natin yung hangin, yung magazine para mawala yung lamig. Okay. So ito yung unit. Pasok natin. Unit po ito, Borgi Alano of Carmen, Cagayan de Oro City. Ito na po yung unit mo. May oil na ba? Okay, may oil na. Pasok natin sa unit. Okay, dahil kasa. Okay, yan. Nakasa na yun. Okay, ready to fire. Malambot kasi yung slide niya. Malambot yung slide niya. Dahil nga pang mga competition grade. Firing! Hindi ko pala nilagyan ng bala. Tatanga-tanga na naman. Ako. Okay, so lagyan natin ng bala. Okay, ha? To, kunin to. Hatakin pababa. Put your right thumb here. Dito po ilalagay yung bala. Pump lang po tayo. Okay, after that, kalugin po natin sideways para mas maganda ang kahihinatnan ng ating mga bala. Hindi po siya, how do you call this? Magkakaroon ng BB jam, no? So, pasok ulit. Kasa ulit. Okay. Ready to fire. Firing! Lakas, oh. Open slide. Kasi mga kababayan, kasi mga ka-airsoft, wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Syempre, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Grabe yung putok nito, pang competition talaga. Napakaganda, napakasarap, no? So, napakadami pang tirang hangin nito kasi naka-fine tuning, naka-upgrade yung unit. Tingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, kita nyo. 2 seconds nilagay natin, nakaka-ano na tayo, sabihin na natin 20 rounds yung kanina, naka 30 rounds na tayo, di ba? Ngayon, fire pa natin, 1, 2, 3, 4, 5, 5. O di, naka 35 rounds tayo, no? Actually, hindi siya ganun ka, pero hindi rin natin malaman kasi nga ang lamig dito, no? Ang lamig ng hangin natin, ang lamig. Pero, syempre, sabi ko nga sa inyo, yung airsoft natin, ayaw niya yung malamig na panahon. Pag malamig ang panahon, medyo
mabigat ang hangin, magastos siya sa hangin. Pero pag naglalaro ka outdoor under the heat of the sun, mas gusto niya yon kasi yung hangin malamig dahil mas mainit. Okay? Pag malamig ang hangin, bumibigat ang hangin, magastos sa hangin. Pero pag naglalaro ka sa outdoor, mas matipid siya. Unit natin ka Airsoft. Okay. Borgi, Alano, Carmen, Cagayan de Oro City. Bossing, ito na po yung unit mo. Sana po mag-enjoy ka. Alam ko mag-enjoy ka dahil napakaganda, napakatindi nitong unit mo. Okay? For packing and for shipping. Wala. Okay, next unit and for the main event, okay? Ito yung unit na sinasabi ko sa inyo na D-Day. Ito yung unit na very rare. Ito yung unit na Holy Grail, no? Masasabi natin isa siya sa mga pinakamahal na unit. Isa siya sa mga unit na talagang pinapangarap ng karamihan, pero tulad nga sabi ko, kahit na mapera ka, minsan hindi mo makuha tong unit na to kasi nga very rare lang. Minsan lang ilalabas, no? Patulad ngayon, meron lang tayong 2 piraso. Kahit papaano naambunan tayo. So, merong ka-airsoft na magkakamit na 2 ka-airsoft na magkakamit nito. Okay? Makikita nyo, napakaganda, napakalupit. Talagang wala ka nang hahanapin pa. Gold-plated, white gold-plated, no? Kung mapapansin ninyo, nakaukit lahat. Ayan. June 6, 1944. 78 anniversary. Tagal na, no? 1944, 78 anniversary. Operation Overlord. D-Day. Ayan, nakalagay dyan, ha? Tapos, isa pa nagpaganda sa kanya, nagpaklasika sa kanya, itong wood grip. Napakalupit. Gusto ko nga magkaroon ng ganitong wood grip, oh. Pwede ko ilagay sa 1911 ko, di ba? Sa live ko, no? Okay, yan, mga Airsoft, release the magazine. Makikita nyo yung magazine, napakaganda rin. Gold-plated. Ngayon, hatakin natin pababa to. Kakaiba to sa lahat ng mga Airsoft kasi ito, para siyang pellet gun. Pag hinatak mo pababa, pwede mong itwist pa kanan para mag-lock. Ayan, no? Yan. Okay na yan. Pwede na kayo maglagay ng bala. At bakit kakaiba to? Itong unit na to, normally ang isang 1911, single stock lang. Pero ito dual stock. Ibig sabihin, napakarami ng malalaman niyang bala kumpara mo doon sa mga ordinaryong 1911. Dahil alternate na rin siya, dual stock, no? Yan. Kaya napakalupit nito eh. Biruin mo, yung ordinaryong 1911, ang malalaman lang na bala is nasa ano lang, mga Airsoft, no? Nasa 14 rounds. Pero ito, ilan na ba yung nilagay ko? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 na yung nilagay ko. Biruin mo. Okay na. I-release na natin to. Okay, ayan ha. Meron ng 20. Ngayon, lagyan natin ng silicone oil. Okay, lagyan rin natin dito ng silicone oil. After that, ito. Iba naman to. Kung yung kanina, nakita nyo, nilagyan ko ng 14 kg, ito 12 kg lang. Okay? Pero hindi ibig sabihin 12 kg lang mahina siya. Hindi siya mahina. It's just that sa 12 kg pa lang, inilalabas niya na yung lakas niya. Okay? Upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds is enough para sa isang puno. Ay, para, sobra-sobra pala para sa isang puno nito, no? So, yung 2 seconds nito, marami nang maipuputok. Okay, pasok natin. Ay, lagyan natin silicone. Siyempre. Hindi tayo pwede magpabaya dyan. Okay, kasa, ilak, manually, lagyan natin dito. Okay, then release, then rest. Oh, okay. Anong upgrade meron to? Okay, naka-hop-up rubber na to, naka-hammer protection band, naka-fine tuning, naka-trigger job. Hindi po siya naka-fix outer barrel kasi bakit? This is a classic unit. Ayaw natin mawala yung pagiging classic niya. Pasok sa unit, kasa. Ready to fire. Mala Nicolas Cage, napakalupit itong unit na to. Tingnan nyo. Mala Nicolas Cage siya, no? Pang social, pang, kumbaga talagang pang ano. You are, pag ito ginagamit mo unit, you are somebody. Hindi ka pipitsugin, hindi putyo-putyo, hindi ordinary. Tandaan nyo ha, hindi siya budget meal. Lahat ng bagay na maganda, may kaukulang presyo. Firing! Ang lakas! Grabe! Hindi pala pwede siyang i-one hand.
open slide kasi po, wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, penga ang basahan, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay? Napakaganda nito yung unit na to. Tapos make sure bago nyo itabi, basahan or tissue. Make sure bago nyo itabi, wala siyang lamang bala para hindi masisira yung unit. At saka syempre, wala dapat laman hangin. Okay? Yan. At least nakita nyo yung mga pinakamalulupit at malulupit natin. Best of the best unit natin. Pero dahil nga, since gold siya, syempre, wag natin papabayaan na hindi siya ma-maintain, no? Yan, katulad niyan, bago natin itabi, pagkatapos natin gamitin, make sure na pupunasan nyo para maalis yung mga acid na karga ng kamay nyo, di ba? Para hindi siya magfe-fade, para mananatiling maganda yung unit, no? Punasan nyo lang yung mga excess oil, punasan nyo yung grip, punasan nyo yung trigger para mananatiling maganda yung unit. Okay? Sa mga may gusto nito, very rare, limited edition lang po. Sa magkakaroon, maganda. Sa hindi magkakaroon, pasensya po. Okay? So, ito yung unit na to, unit ng ating Airsoft na matagal ng subscriber. Oops, muntik na ako. Si Sir Dexter Agustin for packing and for shipping na po. Ayan, nakita nyo, ako mismo yung naglagay kaya siguradong okay yung unit niyo. Okay? So, ayun lang muna for now. Maraming salamat po sa mga tumulong mag-share ng ating live video. Maraming salamat. Sa mga hindi po tumulong, sa mga hindi pa nag-share, please share the live video mga bossing, no? Magsama-sama tayo para umunlad ang ating community. Huwag tayong mag-inggitan, huwag tayong maghilahan pababa. Magtulungan po tayo. Maraming salamat po. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro, syempre, ng Airsoft. At ito po sa inyo ng inyong likod, Big Man. Thank you po.